Sa tingin niyo po, opinion niyo, was there someone powerful na parang hindi po komportable sa presence niyo sa ICI kaya po nangyari lahat ito? Yeah, it appears na ganun eh. It appears na ganun siya, no? Why is it that the spokesperson is just so brave to mention even the name of the president? Diba? Nung kanya na banggitin niya na the president has ordered the legal team to study yung case na yung conflict. Bakit niya binanggit yun? Patapos nang basahin mo. Several times kung pinanood yung press con na yun eh. Talagang pautal-utal siya eh. Oo. Kaya hirap-hirap siyang banggitin yung kanyang mga dapat banggitin eh. Mayor, nabanggit kasi ni Sec Vin sa aming mga panayam when we asked him also, no? Kasi nga sa lawak, sa dami, massive ka nga ninyo, no? Unimaginable ito. May mga katanungan na pupunta na ba kayo ng Ilocos Norte? Pupunta na ba kayo ng Leyte? Yun ang sagot dito ho ni Sec Vince, yes, oo. Ito kayo may kaugnayan yes, po. Totoo yun. Go ahead, sir. Go ahead. Totoo po yung Sir Ted, ano? Ang plano namin is pupunta kami sa South, pupunta kami sa Norte. Talagang naka-lined up na yung mga pupuntahan namin. Nag-uusap na kami doon eh. Para nakita nila na pantay lang. Na hindi kami selective. At ang titingnan talaga namin ang mga malyang projects. It has nothing to do with politics, yung pag-ikot-ikot namin. Doon kami nahihirapan eh. Kumbaga, may mga tao dyan na dakdak ng dakdak at salita ng salita tungkol dyan sa mga parang pinapalabas pa na selective kami. Diyos ko. Hindi naman sila investigador, dakdak sila ng dakdak. Kaya mabuti na yun. Malaman nila na itong ginagawa namin to sakripisyo to na we're risking our life here. Kami ni sila Secretary Vince at ibang mga tropang kasama namin dito. Anytime pwede kaming saktan dyan. Anytime pwedeng saktan din yung pamilya namin. Pero we're doing everything para tulungan. At di nga kami tumatanggap ng remuneration dyan. Diyos ko. So, hindi kaya ito naman po maaari sabihin po na we can only speculate, no? Pero hindi kaya ito yung mga dahilan dahil papunta na ho kayo ng mga baluarte o sa Ilocos Norte, baluarte ng presidente, at dito ho baka ho may madiscover kayo, maging sa Leyte ngayon na lumalabas din po na may mga proyekto na questionable. Hindi kaya ito na ho yung mga sinasabing posibleng dahilan dahil mukhang hindi ho kayo mapipigilan sa paghahanap ng katotohanan? Well, alam niya, nag-iisip din ho kami, Sir Ted eh. There are several reasons eh. Dahil siguro yung mga pagtatanong namin, lalo-lalo na during sa hearing, tatanong namin, ganun din, yung mga pag-iikot namin, marami kami malalaman doon. Kaya, sabi ko nga na we struck several nerves siguro. Nasasaktan. Kaya, nagpapanik. Nabanggit, nagpapanik po. Meron ho pa talagang na ngayon, informasyon po, Mayor Benji, na talamak din po ang meron bang mga ghost projects din sa Ilocos Norte at maging sa Leyte? Meron kaming natatanggap po na mga substandard report ng substandard project. Kasi may mga photographs po kami. It's all over the country sected eh. Opo. I asserted. All over the country. Amazing nga eh. Parang wala pa kami nakitang maayos na project. Tulad nga kami. Kami nakita maayos na project. Puro kalokohan lang talaga. Pinagkakitaan lang talaga. Walang kaduda-duda na pinagkakitaan lang. At ang dami namin report from the communities, from the Mayor's Good Governance. Dami nilang report. May report po yung Rappler tungkol dito sa mga kumpanyang affiliated kay Saldico na may ginagawa diyan sa Leyte, no? O kung saan nga po ito yung reports ng mga incomplete, no? Pero mukha pong nabayaran na rin mga ganun pong usapin. Opo. Doon ba sa Ilocos Norte meron din po? Ano ho bang inyong balita po dito sa mga kumpanya ni Zaldico na posible pong nakakuha ng mga questionabling kontrata doon sa mga baluarte po ng mga nasa posisyon ngayon? SunWest, at titinan ko sa record ko. Alam ko, basta mga Diskaya, meron ho doon. Meron.
Vizcaya, at iba-ibang kumpanya pa ho meron doon. Yung mga nabanggit ho ni Presidente mismo na mga top 15 meron ho doon. Okay. Ganun din po sa South, meron din po.